At dyan na nga po nagtatapos ang aming episode. Parang hindi ko pa kaya. Ika nga ni? Nakalimutan ka ang name. Yes, parang di ko yata kaya by someone famous. Yeah. Welcome sa another episode ng Kaya Today. And this is the second part for our two-part special on Sablay season. Muli, ako si Matt. Ako si Ray. At ako naman si Tred. Yeah. At ito ang Kaya Today. Ayan naman, naglabas na ng mga soprano. Kasi nga ready na tayo for August sa Bayang Pagbigkas. Yes. Yeah. Mawalang umilig ka. Pero grabe rin kasi 'di ba, parang napakaganda na nag-usapan natin sa part 1 ng ating Sablay season special dito sa Kaya Today. At napakinggan natin doon yung mga chika ng ating graduating mother, na si Ray. Kakainis siya. At syempre bukod sa mga chinismis kong insights, tayo din ay nakinig sa mga experiences ni Matthew at kung ano kanyang mga nararamdaman ngayon na incoming senior na siya bilang, sabi nga ng mga professors niya, ang bagong mga atit kuya ng Masco. Diyos ko. Totoo. Since ayun naman yung napag-usapan natin ng huli, syempre nagiging sentimental din naman tayo from time to time. Syempre, since may mga times na isang araw hindi na lang yung mga kasama mo before na pagkain ng kwek-kwek, ng fishball, hindi na sila yung kasama mo ulit. Grabe. Ma'am Charo kasi ganito po yan. Meron pala doon, confession na. Diyos ko, ayan na nga. Actually, I'm feeling so emotional. By Whitney Houston. Kasi alam mo naman, medyo malungkot na hindi ko na kayo makakasama. Totoo. Pero hindi tayo sure. Kapag ako hindi naghanap ng work, I'm always here. On call, one call away. Yes, kung kailangan nyo ako, I will be there. Yes. Pero kung kayo senti, siguro ako kailangan ko munang mag-back off ng onte dahil mahaba-haba pa yung journey. Diyos ko, parang next year pa akong may deserve maging senti. Kailangan ng alone time ni Matthew. Oo. Pero at saka marami pa rin kasing matututunan talaga. Yes, kaya magki-quiz tayo. What is the circumference of the square? Square di ka circumference. Kaya siguro tayo nag-math for Kaya kung nasabihin mo yung math 2 lang ang math natin, kaya, dinaanan yung mga circumference na yan. Baby math. Yung Shopee math. Okay na. Pero syempre, nasabi na ni Matthew na kailangan niya mag-back off. Tayo ay mag-go in. Next part ng ating episode. At yun naman, ibibigyan natin ng spotlight ang one, the only, Trinity Malihan. Yeah, so kaya po ako bibigyan ng spotlight, madlang faithful. Ako po ay delayed. Grabe, gusto ko yung ako lang tumawa. Wala silang karapatan tumawa dahil danas ko to, guys. Charis, hindi. Siguro yung pagiging delayed, ito yung isa sa mga nararanasan ng hindi lang naman kakaunti ng mga UP students dito sa atin. Pero karamihan din talaga, malaki din yung population ng mga delayed students. At ayun nga, siguro ayun din yung parang nakakalimutan natin pag Sablay season. Kasi aside from, syempre, the celebration, which is something na worth celebrating din naman talaga, yung mga successes nyo. Pero on the sideline, syempre, meron yung mga students na dapat sana sigurong sumablay na at that time kung sinasabi man natin na dapat on time sumablay. Pero ayun nga, hindi sila marcha ng kasama ng mga batchmates nila. At isa po ako doon, yes! Pero honestly, tinatawanan ko na lang yun. Pero sa ngayon, dahil ayun ang aking way of coping, dahil ang buhay ay isang malaking sitcom, guys! Kaya tawanan na natin ang tawanan ng mga bagay-bagay. Pero ayun nga, yung pagiging delayed, actually, it was something na medyo natagalan ako to come into terms with. Siyempre, as someone din na nung una-una siguro medyo grade conscious, bilang bida-bida, ganyan. Siyempre, galing Science High School talaga. Galing po ako sa San Pablo City Science High School. Yes, shout out sa inyo mga people. Pero ayun nga. Actually, parang lahat naman, di ba? Pag pumapasok tayo, UP, first year, go, laban, flat uno sem. Pakita ko sino ka talaga, sis. Tapos
Tapos biglang second year, wala na, napagod na ang madlang people. Na-realize na, ay, hindi pala about doon ang buhay, di ba? Reflect ka na lang is talaga. just a number. Kapag nakakuha ka na ng 3, yes, it's just a number Ay, na lang. thank you po. Pero pag uno, yes, Yes, grades do do matter. matter. Joke lang yan. Pero yung pagka-delay, ako personally, yung pagka-delay ko was brought upon by different circumstances. Particularly, hindi lang sa mga struggles ko within the university but also outside the university. More on personal struggles. And I think marami din naman na nakaka-relate doon na yung mga nag-working student. Tapos ng pandemic, personally sa family ko, we were undergoing a very big change. Ganyan, na lumipat kami ng bahay. Ganyan. So, it was a lot of adjustments simultaneously. Kaya siguro nagkaroon lang din talaga ng time sa university life ko na parang, ay grabe, na-overwhelm ako. Hindi ko alam kung paano to i-deal with. So, ayun, syempre, nagkaroon tayo ng a few step backs, a few INCs on the way, ganyan. Tapos, given pa na ang ating enlistment system ay hindi naman talaga flawless, you know. So, ang hirap din talaga bawiin yung mga... Flawful. Very flawful. Oh my goodness. Very flawed. Baka isipin niya mali-mali grammar ko, graduate na ako. Flawed. Flawful. Parang waffle lang. Oh my goodness. Pinagdadoubt mo ang iyong mga supporters sa mga graduation. But anyway, joke lang po yun. Pero ayun, ito naman, on a much personal level, yung ibinabahagi ko sa inyo. At iba yun sa mga danas ng iba't iba pa natin mga estudyante dito sa universidad. Na syempre, merong iba't iba silang mga circumstansya na kinakaharap. Pero hindi naman mababago na pagdating ng graduation, especially ng mga kabatchmates mo. Talagang parang may part doon na gusto kong maging masaya. Syempre kasi yung mga batchmates mo na-achieve na yung mga matagal nyo lang iniintay pare-parehas. Pero ikaw siguro it would take a little bit more time for you na makuha yung sablay na yon, di ba? Yung mga pinag-pray natin as prayerful people. So ayun, may konting kirot. Sinasabi ko lang na konti to, pero asahan nyo, deactivate ng Facebook ko sa graduation. Hindi, joke lang. Tinatawa na lang talaga natin to. I swear. Ayun po, ito ay aking personal coping mechanism. Pero ayun nga, sabi ko nga, iba-iba pa rin yan sa iba-ibang tao. I think kasi tulad ko na lang, ako madedelay ako for a year. Isipin na lang natin, paano kung may mga tao na delayed for not just a year, for 2 years, 3 years, just ko parang personal deal, 7 years, gano'n, di ba? Parang bukod dun sa mental turmoil, I guess, na kinakaharap mo pag ganun. Parang syempre yung pera na lang din. Kasi hanggang saan lang din ba yung covered ng free tuition natin dito sa universidad, di ba? So sobrang dami din talaga na mixed emotions na siguro anxiety na dinadala ng pagka-delayed. Pero kailangan din natin i-remind yung mga sarili natin na tao lang din kasi tayo na hindi naman tayo pare-pares din kasi na-experience every day. So you can't really expect the same outcomes for all the students na nandito sa Diliman. So ayun, ang aking 2 cents so far. Di ba nga? Grabe. Bigla nag-MMK yung atake natin. Grabe yung confession na 2 cents pero parang mga 50 pesos yata. 200 peso bill color din yun. Pero actually, maganda nga na binibring up natin to in this discussion. Kasi realidad naman talaga na may mga nade-delay. At talagang may mga these discussions need to be had kasi they exist. May mga kaibigan tayo na nade-delay, may mga tatayong kilala na nade-delay. And kailangan pinapakinggan din natin yung side nila kung bakit pa sila nade-delay, kung ano yung rason. And usually kasi marami talagang extraneous factors, external factors in play kung bakit nagiging ganun yung outcome. Kasi sa totoo naman, wala naman talagang may gusto na ma-delay siya. Kasi nga, lahat naman tayo ang goal ay graduate. Yes, do you hear that? The party is starting in the road. Yes! Buhay ang katipunan. Sinusuportahan niya ang sinasabi natin. Yes. Na mahirap talaga na mag-aral sa sistema, lalo na dito sa Pilipinas, na parang mas dinidiscourage ka pang makapagtapos kasi ang daming hurdles, hindi lang sa personal life mo, kundi sa sistema. Parang dito sa UP na lang, tingnan na lang natin yung enlistment process natin, sobrang patayang pagkuha ng units. Tapos meron pa dyan yung mga prerequisites na bago mo makuha yung isang subject na to,
kailangan mo munang makuha yung prerequisite nun. Tapos minsan, hindi mo pa makukuha yung prerequisite na yun, kaya hindi mo na makukuha yung isa pang kailangan mong kunin. Gets ba? Kasi yung mga curriculums kasi natin currently ay ladderized. So, before mo makakuha ng isang particular na course or subject, kailangan may kukunin ka before that. So, parang ganun hanggang sa tumaas yung level ng courses na tinetake mo. So, hindi mo makukuha yung pinaka last na course mo siguro for 4th year hanggat hindi mo na-take yung mga subjects mo na dapat tinetake mo during your 1st year. Parang gano'n. Nag-gets ba ng ating mga viewers and listeners and audiences? Di ba, Matthew? At saka mahalaga rin siguro parang tingnan ulit yung nangyari nga in recent years, di ba? We really have to adapt to the times. May COVID na pandemic na nangyari. Kailangan natin mas maging maghanap ng mga paraan para makapag-cope tayo doon. Bukod pa doon sa mismong dinadala natin dito sa paaralan, di ba? So, meron ding mga circumstances na kailangan natin ibahin yung mga plano natin dahil nga kailangan natin mag-adapt doon sa kung anong mga binabato sa atin ng buhay. Totoo. And yun talaga yung mahirap, pero at the same time, need natin siyang i-address at pag-usapan talaga. Totoo. And aside from yun nga sa COVID, syempre, doon kung napakinggan nyo yung mga previous namin episodes, isa sa mga episodes na pinag-usapan ang working force at kung saan ang mga estudyante ay nagkaroon ng oras na mag-consider na mag-part-time para lang masustentuhan ng kanilang mga sarili. Siyempre, nagpa-factor in din yun, especially sa isang universidad na katulad ng UP, maraming mga estudyante na galing sa kung saan-saang lugar na gusto talaga dito makapasok. Siyempre, alam naman natin, hindi naman madali ang buhay sa Maynila. Hindi ba, guys? Talaga. And also the inflation, yes, di ba nga? And the pollution, yan pa, isa pa, yung health. Alam mo naman, kaya nabanggit natin na mahalaga na tinignan din natin yung mental health natin, na kinikilala natin na may mga times na hindi talaga natin ma-accomplish yung mga dapat nating magawa. And more than that, may mga serious health conditions din talaga na pinagdadaanan yung mga tao na it could lead them not to get the necessary units that they need or talagang mahirapan silang pumasok sa UP kasi honestly, hindi talaga, for example, isa kang person with disabilities, hindi siya, yung UP, it's not a conducive space for that. So nagiging reason din yun na hindi naman talaga dapat burden ng estudyante, pero dahil hindi tinutugunan ng university yung mga ganong issues, nagiging burden na ng student yun kahit hindi naman talaga dapat. And bukod naman sa mga public issues na pag-usapan natin, meron din na siguro mga issues na mas nakikita natin on a much personal level. Katulad ng mga friends natin na nag-transfer or nag-shift from one degree program to another. Siyempre, pwedeng maging rason dito ay yung lack of career guidance ng high school na siguro hindi talaga nila alam kung ano yung pwede bang kunin nila pagdating nila ng college or yung pag-iba-iba ng interest, di ba? Kahit very personal to, o makikita ng mga tao na, ay, parang hindi naman ka-practical. Pero kasi, in the long run, di ba, pag pumili ka ng something o ng kurso na gusto mo, yung trabaho mo, hindi mo siya i-hate as much, I believe, kaysa na iniisip mo lang siya as an income generating something. Pero ang nangyayari is merong nagiging exchange, di ba, na parang may fulfillment, hindi lang sa financial aspect, pero fulfillment internally din, May tumatak talaga sa akin ng first time kong pumasok dito sa UP. May prof na nagsabi na if you're graduating on time, did you really study at UP? Parang ako personally, hindi ako agree sa ganun. Kasi parang hindi dapat natin normalize yung sistema na nagpupush na maging delayed yung mga students. Kasi hindi talaga siya practical, financially, mentally, emotionally. Napaka-taxing niya. Hindi lang sa atin, lalo na sa mga parents natin na nagpo-provide din para sa atin. At mas mahirap pa yun pag ikaw mismo nagpo-provide para sa sarili mo. Kaya it's siguro disheartening lang na someone na from the university ay ganun yung pagtingin. Dapat yung sistema yung inaano natin, yung tutukan natin ng atensyon. Dapat baguhin natin yung enlistment system natin. Dapat mas maging inclusive tayo pagdating sa admissions process din. Kasi nadedeli ka nga po nag-aaral ka kahit sa high school lang, di ba? Kasi minsan ang hirap makapasok sa college
So talagang it's a very systemic issue na we need to look at talaga. Tsaka patuloy rin yung panawagan natin, di ba, na just during the academic year, dapat magkaroon din ng mga oras kung saan pwede magpahinga yung mga estudyante. And recently nga, nabalitaan natin na may pag-alis ng academic reading break. And yun ay isa ring issue na kailangan nating mas pagtuunan ng pansin. Kasi, di ba, parang yun na lang yung panahon kung saan makakapag-recharge, makakabawi yung mga estudyante during napakadaming ginagawa sa kanilang mga courses at kanilang mga programs. Pero dahil nga sa pagtanggal na yon, siguro yun yung kailangan natin i-address at patuloy na yung manawagan na ibalik ito o kaya magkaroon talaga ng mas maayos na sistema pagdating sa ating academic calendar. Totoo. At para naman dun sa mga kasabayan ko dyan na hindi makaka-marcha on time, ganyan, or sa mga magte-take pa ng time kahit ngayon mas matagal sa akin. Kasi honestly, this is a very sensitive topic to discuss. Kasi nga, ang danas naman ng bawat isa sa atin ay iba-iba. So, hindi talaga siya mabilis na kayang sumain sa isang pag-uusap lamang. Malawak na diskurso po ito. At maganda rin siguro na ipaalala din natin sa mga sarili natin na ito po mga dinadanas natin nga ay hindi naman sukat ng ating worth, I believe. Kasi tayo naman, ayun nga, gaya nga ng paulit-ulit ko nababanggit. Kasi yun naman talaga iba-iba naman talaga tayong tao, iba-iba tayo na naranasan, iba-iba tayo ng pribilehiyo yung nakakamit. Kaya iba-iba yung kaya lang natin na magawa in this certain amount of time. So hindi naman lahat ng bagay ay kontrolado natin. Meron mga bagay na hindi naman natin kontrolado, na maaaring makahinder sa atin na makamit kung ano ba yung gusto natin makamit. At isa na nga yun ay yung sablay. So, kumbaga, malungkot man naisipin, pero sabi nga nila, don't beat ourselves up too much. Ayan. So, dapat maging kind din tayo sa ating mga sarili dahil we're just doing the best at the current moment. Sa panahon ding ito talaga, sarili mo na lang talaga yung aasahan mo. Kaya kailangan mo rin talaga mag-focus muna doon sa mga bagay na alam mong kontrolado mo. Tsaka maganda rin, may narinig ako somewhere online na ang sabi daw, I don't compare your chapter 10 to someone else's chapter 20. So, diba? Kanya-kanya tayo ng timeline. Kanya-kanya tayong chapter sa buhay. Grabe ko yung kuya ng mask. Diba? May kanya-kanya tayong chapter sa buhay. And maybe, diba, chapter na to ay hindi pa talaga. Bakit mo nga naman kasi i-compare ang chapter 20 kung episode 2 ka pa lang, di ba? Magkaibang medium yan, sister. Diba? Parang hirap na mga comparison. Pero totoo naman kasi, di ba? Kung magkakaiba naman talaga tayo, bakit ka magko-compare kung wala naman talaga tayong similarities na ganung mapaglalagay natin, ay dapat sabayan kami ni ganito, di ba? Sabayang pagbigkas lang siguro dapat. Huwag na yung sabayang pag-compare. Huwag na sabayang pag-compare, sabayang pagbigkas. Yes! Okay. Ayan, so feeling ko naman, dahil nagpunta na nga tayo sa ganang diskurso, pagayan din naman natin ang ating mga loob ng kaonte sa isang game na inihanda namin para sa inyo. Yes. At para sa amin din, dahil kami naman ang magsasagot at manunood lang naman kayo. Anyway, going back, kaya nga naman, ang hiling natin talaga for everyone ay makarating sa finish line. Iba-iba man ang itsura nito. Pero bago tayo umabot, John, let's bring the Katie brand of kulit with our mini game. Yeah! For sure, tong game na to, kailangan talaga kayong dalawa ang sumama. Dahil kayo ang mga may danas na may danas at mga ates at kuyas pa rin naman sa masko. Ates at kuyas ng masko. Parang tita na yata ako dito. So, ang tawag daw sa game na to ay Mini Miss You o Thank You Next. So, bibigyan kayo ng mga categories. Tapos, sasabihin, tapos lalagay nyo doon kung Mini Miss You or Thank You Next. Okay. So, laba. So, sa first category daw, 7 a.m. classes. Is it a Mini Miss You or Thank You Next? Thank you next. Ay, sabay ba? Sabay. 1, 2, 3. Thank you next. Sa true. Ay, never ako, hindi talaga ako morning person. Never ako nag-enlist ng 7 a.m. class. Commute pa lang talo na. Sa true. Ako po, unfortunately, ang aking speech 30 noong first year, fourth year, 7 a.m. Lord, ang hirap. Kasi alam niyo yun, parang lahat ng mga tao, parang zombies. Importante, hindi ka speechless. Tama, hindi ako speechless. You have the platform. Very soon. You can persuade, you know, and speak in public. Wow. Yes. Kasi nga, speech 30 ay public speaking and persuasion. Diba? Tanda ko kayo, guys. Go. Next naman, dahil may 7 a.m. classes,
5 to 7 p.m. na classes naman. Is it a mini miss you or thank you next? 1, 2, 3. Thank you Miss next. you. Oh my goodness. Ay, iba. There's a rift Debatable. between us. Oh my Okay, goodness. ikaw muna. Bakit Wala ako thank you next kasi honestly, wala pa naman akong experience na 5 to 7 class. So, normally, hindi ko naman pipili magstay sa UP hanggang 7 p.m. Ang hirap ko sumakay na SM North Jeep. No for you. Napaka-ilap. Ako naman, kaya naman, mini miss you. Kasi kung ang speech 30 mo ay 7 a.m., ang speech 30 ko ay 5:30 to 7 p.m. Kaya naman Speech talaga. 30 ba talaga ang rason? Sadya naman speech 30 talaga sa Lang? zero. Of course. Siyempre, we're all about that learning, guys. And also, pati, I think, since ako naman, pro naman to bilang sa inside naman ng campus nakatira, yes. Sa J4. Sa J4. Ay, huwag nyo nang alamin yung mahabang story. Pero ayun nga. Total, nasa loob naman ako ng campus, so naglalakad lang ako, ganyan. Parang, na-appreciate ko din yung moment na medyo tahimik ng konti ang UP, tapos at night, ganyan. Tsaka marami nagja-jogging din. Marami nagjo-jogging, Yes, marami kang na nagjo-jogging. be people watch. People watch. Diba? Mga sightseeing. Sightseeing. Joke lang. Ayun nga. So, ang aking sagot ay mini miss you. Yeah. Next naman ay dumako tayo sa mga pagkain. So, ang next na question ay snacks sa kiosk. Is it a mini miss you or thank you next? 1, 2, 3. Mini miss you. So, anong mga pagkain to? Kami ni Ray po, pag kami ang dalawang magkasama, automatic, tigisa lang kami niyan. Si Squid Balls at si Kwek. Automatic yan. As in, kahit kung saan kami kiosk Saang kiosk? ayun talaga lang ang ino-order. Kahit mga Freds pa yan, or sa ibang kiosk man sa labas ng Mascom, it's Sure. always a Squid Balls and a kwek-kwek. Yun lang. Sure. Pangtawid gutom po kasi ang tawag doon kasi hindi po kami kumakain lagi ng Tama big sa meal. oras. You know, lunch namin mga nasa 7 p.m. na gano'n. Pakauwi mo ng 7, mga 4 naman. 4 p.m. Next naman, Area 2. At pwede na rin kayo magbanggit kung anong parte ng Area 2, anong restaurant ng Area 2. Okay. Is it a mini miss you or thank you next? 1, 2, 3. Mini miss you! Yes! Spill, anong recommendation niyo sa Area 2? Anong recommendation mo? Ako, hindi ko alam yung pangalan ng place na yun. Basta madami siyang silog. You know who you are. Huh? Sana you know who you Di ba are. yung kulay-pula yung gate? Kulay-pula yung gate, Yes. tapos wood yung tables. Basta sobrang delicious ng mga silog nila. Doon ako kumukuha lagi ng silog. I believe ang akin namang i-recommend. Siyempre ang classic, ang James Lutong Bahay. Diyos ko, Yes. saan ka ba naman makakahanap pa in this day and age na 50 pesos busog ka na? Kasi may Tama. kanin at ulam na At yun. lutong bahay pa talaga. True, yes. Grabe, gamit na gamit ko yung pangalan ni Mother Jane sa aking mga prod work. Because I love Jane's Lutong Bahay so much. Tama. It brings the motherly love sa university. Yung init. Yes, the yes, warmth. it's true. Kaya no to Area 2 closure Yes, tayo. of Yes. course. Next, from Area 2, dumako tayo sa Akad Oval. Yung Layo. paglalakad sa Akad Oval. So, Grabe nami-miss ka you pa. ba yun? Is it a miss you? Mini-miss you or thank you next? Okay. 1, 2, 3. Mini miss you. Kasi Oh my God. wala lang, ang ganda maglakad sa UP, I swear. Lalo na kapag ang bigat-bigat na ng pakiramdam mo, so maglalakad ka lang sa may sunken gully, makikita mo yung mga tao nagpipiknik, nag-enjoy, tapos may mga nagja-jog. Actually, sobrang ganda ng ambient sound. Ambient sound! Very Bima sa UP, swear. Parang nakaka-relax siya. Tapos ang ganda pa ng vibes kasi para kung wala sa QC. Kasi ano naman paglabas nyo ng Commonwealth, sobrang not giving. Pero pagpasok mo sa UP, Not the madami vibe. puno. Kaya ang sarap mag-walking lalo na pag mabigat na ang feelings. Sa totoo. Sabi nga kasi parang may nabasa kong article somewhere na ang UP Diliman ay parang the quiet in Quezon City's bustling and noisy. Yes! Ang ganda naman nun. Di ba nga? Pero actually, totoo. Feeling ko kasi kung hindi ganito ang itsura ng UP, tapos sa lahat ng dinadanas ko academically, I think hindi ako tatagal. Kasi imagine naman pag may mga tayo, syempre as students, na nakukoop up talaga tayo sa mga academic responsibilities natin na nakakain talaga tayo ng stress. Pero yung tipong paglabas mo, pagsilip mo sa labas ng campus, grabe parang ka nasa kay drama Golden season, hour, napapatakan ganun. ang mga leaves na mga ano. Meron pa nga kaming Japanese extension just here in UP Diliman.
Yes, parang Tapos, ano, bababa Shibuya ka. Crossing. Bababa ka ng AS steps, tapos Yes. feeling mo main character kapag, yeah, Tama. baby, dito na ako. Yes, Alone Together, ganon. directed by Antoinette Adame. Yes! O, pa. May pag-mention pa ng Mascom alumnus, deserve. Totally. Kaya minimiss you talaga yan automatic. Okay. And lastly, syempre, UP Radio Circle. Is it a minimiss you or thank you next? 1, 2, 3. Minimiss you. Minimiss you sa RC, syempre. Kasi ito na naman ang one and only orco dito sa UP Diliman. In the short span of 2 years na naging part ako ng UPRC, sobrang daming naitulong din sa akin skills-wise. Very naging fruitful, naging malaki din yung ambag ng UP Radio Circle sa college experience ko kasi they definitely helped in widening my horizons. Wow, gano'n ka wide? Mga ilang inches? Mga 7. Ayun nga. So, ayun. I love RC. Ikaw? Ako kasi, ito lang din po ako nag-iisa kong org sa buong stay ko sa UP. At nag-apply ako sa RC first year. So, literal na buong life ko sa UP nasa RC ako. Tapos never akong nag-inactive sa org na to. Literal na from first year hanggang ngayon. Active ako. So yes, I gave my all to RC. Dahil nung nag-apply ako talaga nakita ko na it's a safe space for me and natanggap ako ng mga tao dito and manu-nurture nila ako sa skills, sa pag-socialize. Ang dami akong nakilala mga very, very good and skilled people dito sa org na to. And yes, I love RC. Tama ba ang art? Yes. Yes. At for sure naman, minimiss you pa rin ang RC. Dahil Sana! Nakakahiya pag hindi. mamimiss natin ang lahat ng mga graduating natin siyempre sa RC as well. At dyan na nga po nagtatapos ang aming episode. Parang hindi ko pa kaya. Ika nga ni? Nakalimutan ka ang name. Yes, parang di ko yata kaya by someone famous. Yeah. Meron akong masasabi ko lang po. Comment down below. Kung sino po yan. Yes, mamibigyan po kayo ng prize. Ang prize nyo ay bragging rights. Also, love and prayers. Yes. Wrong. Pero, yun nga po. Ngayon, masasabi ko na congratulations sa mga graduating and sasabay sa pagsibol ng mga Mirasol this July. Your hard work has truly paid off. And of course, sa mga delayed before nag-graduate na ngayon, you finally reached the finish line. Ang natapos nyo na ang karera, kaya naman proud na proud kami sa inyo. Yes, and syempre, last but not the least, sa ating mga nasa journey pa, na detour or mga nakagarahe pa dyan sa inyong mga garage. Yes. Yung sa mga nakagarahe pa muna, ang inaasam na sablay, there will come a time for all of us na will reach the end of the tunnel. And as cliche as it may sound, kapit lang, we should surround ourselves with the people na patuloy tayong susuportahan, na patuloy tayong sasamahan sa ating journey na ito. At yung papa-realize din naman sa atin na darating din ang oras natin. Yes, kaya padayon sa mga isko at iskap, stay honorable and excellent. Wow! And yes, of course, ang lagi nating sinasabi ay serve the people. Laging para sa taong bayan ang ating mga ginagawa. Tama. And again, congratulations. And with that, please don't forget to follow UP Radio Circle social media accounts at UP Radio Circle on Facebook, Instagram, Twitter, and TikTok, and at UP Radio Circle 2005 on YouTube. And also, this episode is in partnership with Monster RX 93.1, Manila's hottest radio station, and DLSU Physics Society. And again, it's also brought by me. Kaya ipablog ko po ang aking self, ang aking IG, ang aking Twitter ay at RMCSXA. And ang aking Facebook ay Raymond Suasilio. Yes, hit me up, you know. Yes, at ako naman, you can also follow me on my socials at Trinity Malihan on Facebook, Instagram, Twitter, and on TikTok. Siyempre ako rin. So for me, at Manpacinos, MANPACINOS sa Facebook, Instagram, at Twitter. Kaya, ayan, thank you so much!
sa lahat ng sumama sa aming journey this season sa Kaya Today. I can't believe na last episode na natin to this season. Yes, dami natin na magsamahan in fair. Kaya kita-kits na tayo sa susunod na season ng Katie. Sana nandito pa rin kayo ha, mga friends namin dyan, mga barkada namin. Please stick with us kasi we'll bring you more fun, educational, and relevant content. Yes! We'll definitely see you soon. Once again, I'm Matthew. I am Trin. And I am Ray. For the last time, I will ask this question. Kinaya ba today? Kinaya at kakayanin